only Son, to save me from the everlasting to the world believe. The Father's only Son, Jesus to save me from the everlasting to the world believe.
Sa mga nanonood po sa FB Live, ay
God bless po sa inyong lahat. So, palakpakan po natin, no? Full force po kayo ng Peña Blanca. Yan, palakpakan po natin ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. Yan, God bless po. Talagang hindi po maawat ang pagdami ng kaluluwa dito po sa atin pong gawain. Ito po kasi ay gawain po ng Panginoon. So naniniwala po ako sa sinasabi po ng salita ng Diyos, when Jesus is exalted, He will draw all men. Siya po yung magdadala ng kaluluwa sa gawain pong ito sapagkat ito po ay kanyang gawain. Ayan, so praise God. At ang ating pong tatalakayin, continuous, ito po ay continue nung nakaraang topic ko po sa inyo nung nakaraang Sunday. At it's all about the union. No, gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung kahalagahan ng pakikiisa ng bawat mga mananampalataya sa ating pong Panginoon. So praise the Lord. Binabati ko po lahat ng nanonood. Yan, even po sa vlog ni Sister Jen. Yan, God bless po sa inyo. Lahat po ng inaabot niya, God bless po. And I pray na magkaroon ng manifestation. Ang kapangyarihan ng Diyos, yung makapanood po ay gumaling, mapalaya, mapagpala. No? At lahat po ng may sama ng loob, makalaya. Yan, praise God. And naniniwala po ko that Jesus is the bondage breaker. So, sa umagang ito, ang ating topic, kabasa nga po, 1, 2, 3, go! Yan. Yung privilege po natin, yung mga nararanasan po natin privileges nung tayo po ay nakaranas ng pakikiisa sa ating pong Panginoon. Kung meron po kayong Bible, let's open our Bible in... Yan, bakit ayaw? Yan. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 5. Ito po yung ating verses. At mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo yung mga privileges na natanggap po natin nung tayo po ay nakiisa sa ating pong Panginoon. Sabi po ni Apostle Paul, sabi po niya ay ganito sa kanyang opening salvo, from Paul who was called by the will of God to be an apostle of Jesus Christ, and from our brother Sosthenes, to the church of God which is in Corinth, to all who are called to be God's holy people who belong to Him in union with Christ Jesus, together with all people everywhere. Sabi po niya, everywhere. Tapos tingnan po ninyo yung kanya pong word, no? Sabi niya, together with all the people everywhere who worship our Lord Jesus Christ, their Lord and ours, may God, our Father, and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. I always give thanks to my God for you, because of the grace He has given you through Christ Jesus, for in union with Christ, you have become rich in all things, including all speech and all knowledge. Ulitin po natin yung verse 5. Sabi niya, for in union with Christ, you have become rich in all things. Now, in all things, kasama po rito ang speech, kasama po ang knowledge. At alam po natin na ang Corinthian church ay isang church na kung saan ay they are so gifted. Grabe po ang pagbuhos ng biyaya po ng Diyos sa mga taga-Corinthians. At dahil po dito, si Paul ay napupuno ng grabe pong pasasalamat sa atin pong Panginoon. Sa totoo lang naman po yung mga giftings, yan makikita po natin yung maawit, yung mga tumutugtog, yung mga sumasayaw. Lahat po ng iyan is gift that comes from the Lord. Ito po ay may mga tinatawag na special gift, may tinatawag na mga natural gift,
Pero anumang klaseng gift po yan, it comes from the Lord. Dahil sabi po ng James chapter 1 verse 17, all the good things comes from above. Wala po tayong natural abilities na inborn ka na, dahil meron na yan dati. Di po ako naniniwala doon. Yun po'y binigay lang ng ating Panginoon. So, ito po yun. Sabi po ni C.S. Lewis, sabi niya C.S. Lewis once said that the grace separates Christianity from every other religion. Yung pong mga Kristiyano, no, ang pagkakaiba po natin, no, tayong mga Christian, true Christian, no, ang pagkakaiba ay walang iba kundi yung salitang grace. Yan, yung grace. Kasi lahat naman ng religion, nagtuturo patungkol sa Diyos. Kaya lang merong pagkakaiba sa tunay na Christianity, ang nagse-separate po ay walang iba kundi yung pong tinatawag na grace of God. The grace of God is certainly special, but it is hardly the only thing that makes Christianity unique. Yung grasya po ang nagiging dahilan kung bakit ang Christian. No, ngayon po kasi ang malaking problema ng ating mundo, ang Christian ay naging religion. Pag hindi ka Muslim, no, Christian ka. Pero the reality, ang Christian, pag sinabi po Christian, no, ito po ay connected sa pangalan ni Christ. And how about union? No other religion dares to propose the intimacy, fruitfulness, and security that flow from our union in Christ. So lahat po ng mga magagandang bagay na nagagawa ng mga mananampalataya ay just the overflowing of the grace inside of every believers. Yan. Hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa Diyos na dumating sa Kanyang buhay. Ito po yung sinasabi ni C.S. Lewis. Okay. Tingnan po ninyo. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 1:4-5, sabi niya, I always give thanks to my God for you. Doon sa mga taga-Corinthians, ay pinapakita ni Pablo yung kanyang puso na kung saan ay nag-overflow ang kanyang pasasalamat sa Diyos. Sabi niya sa grace, no? Grabe ang pasasalamat niya sa Diyos sa kanila dahil sa grace na ibinigay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ibig sabihin, you cannot receive the grace of God except you accept Jesus Christ. Yan, imposible na maranasan mo yung special grace of Lord kung wala si Jesus Christ. Sabi niya, for in union with Christ, you have become rich in all things. Sabi nga po natin, all things. Saan kaya itong all things na to? No? And meron po siyang dalawang specific word. Sabi niya, including all speech and all knowledge. Alam natin na Corinthian Church, grabe po ang kanilang fluency pagdating sa pagsasalita. Grabe rin po ang kanilang knowledge. Grabe po ang gift. No? Pero, meron po akong isang bagay na gusto kong talakayin sa inyo, yung patungkol sa katotohanan na atin pong naranasan, yung mga privileges po natin, at ito po'y napakarami. Sa totoo lang po, sobrang dami talaga. At malulula ka sa kagandahang loob ng Diyos na ibinigay po sa atin. Tingnan po natin, sabi ni Paul. Yung Paul's attitude, through our union in Christ, nung maranasan niya po ang grabing biyaya ng Panginoon, siya po ay napuno ng pasasalamat. Sabi niya, always giving thanks to the Lord. Tandaan po natin, si Paul, hindi po biro ang kanyang karanasan. Ang kanya pong naranasan ay nagko-convey po siya ng message. Pag binasa po ninyo ang 2 Corinthians chapter 12, ang dami po niyang mga sufferings. Ang dami niya, grabe pong pahirap ang kanyang naranasan. No, naranasan niya po ang palutang-lutang sa dagat, walang makain, may mga barbarians.
Lahat po ng hirap na kanyang pinagdaanan, pero grabe po ang kanyang pasasalamat. Sabi po niya, the grace of God is sufficient. Nagkaroon ng sufficiency ang Diyos. At ito po yung kanyang ginawa, grabe ang kanyang pasasalamat pagdating sa ating pong Panginoon. Always giving thanks. Bakit? Kitang-kita po ni Paul ang grasya ng Diyos na dumating sa Corinthian Church. Kahit na po nag-aaway-away sila, grabe pa rin po ang pasasalamat ni Paul. Si Paul po hindi siya affected sa anumang nangyayari sa kanila because si Paul ay affected at infected ng grasya po ng Diyos. Lagi niyang nakikita na meron pong pag-asa pagdating sa Diyos. Tingnan po ninyo to. Even the devil, so kahit na ang devil po ay gumawa ng paraan, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi po siya titigil sa paggawa ng mabuting bagay. Bakit? Sapagkat katauhan o persona ng Diyos ang paggawa ng mabuti. Persona ng Diyos ang umibig. Persona ng Diyos ang lahat ng mabubuting mga bagay na kaya niyang ibigay pagdating sa tao. Kaya nga po nung si Adan at si Eva ay bumagsak sa pagkakasala, meron na kaagad solusyon ang Diyos. No, kaya nga, sa bawat mga tao, kahit na gumawa pa ng gumawa si Satanas, tandaan po natin ang Diyos, hindi po siya titigil sa paggawa ng mabuti sa tao sapagkat mahal niya po ang tao. Okay, next, tingnan po ninyo. Yung false object of the thankfulness because of the union in Christ, walang iba kundi yung grace ni God. Sabi niya, salamat sa biyaya ng Panginoon na dumating po sa atin. Pag sinabi pong grace, grace is God's free. Tingnan po ninyo to. No, gusto kong makita ninyo to. Ito ay tinuro mo sa Tanza, tinuro mo po sa Peña Blanca. Gusto mo rin pong ituro ito sa inyo na makita ninyo that grace is free and undeserved favor shown to guilty individuals, sinners who deserve to be judged. Pero po ninyo, no, yung biyaya ng Diyos ay ipinakita niya sa mga guilty individuals na undeserved lang talaga ay judgment. Ibig sabihin, hindi niya deserve ang kagandaang loob ng Diyos, pero pinapakita niya. It embodies God's love toward the unlovely. It is God is reaching down towards those who have rebelled against Him. Yung kamay ng Diyos, ibinibigay niya sa mga taong nagrebelde sa Kanya. Wala pong taong mangangahas dito. Sa totoo lang po, pag lagi po kayong inaaway, lagi kayong ginugulo, lagi kayong sinasaktan, puro masama ang pinapakita sa inyo, maniwala po kayo parang ang hirap magpakita ng kagandahan ng kalooban. Pero si Lord, kahit ilang beses ang tao po ay nagkasala, nagkamali, lumayo sa Diyos, sinaktan ng Diyos, tinalikuran ng Diyos, ang Diyos kailanman hindi po siya nagbabago ng pagmamahal sa tao. Ang tawag po dyan ay walang iba kundi God's free and undeserved. Wala yung aking, Yan. God's free and undeserved favor shown to guilty individuals. Yan. Ito po ay sinners who deserve to be judged. Biro mo, deserve niyang i-judge ng Diyos, pero ang Diyos hindi niya ginajudge. Ang ginagawa ng Lord, pinapakita pa rin po niya yung kanyang pagmamahal. Ang tawag po doon, grasya. Hello? Pag tinanong ko po kayo, sino ba rito ang hindi nag-rebel sa Diyos? Taas ang kamay. Lahat po tayo guilty. Lahat po tayo nagkulang, lahat po tayo nagkamali, lahat po tayo nagkasala, lahat po tayo lumayo sa Diyos, pero patuloy na ang Diyos ay nagpapadama ng pag-ibig po sa atin. Patuloy po siyang nagbubuhos ng kanya pong biyaya sa atin po lahat. Lahat po tayo nagkulang, nagkamali, tumalikod sa Diyos, pero ang Diyos walang sawang nagmamahal
sa atin. Okay. Pa-check yan. Okay, next slide. Okay, next slide po natin. Kaya, the manifestation of grace that the believers receive through union in Christ. Alam niyo po ba na sobrang dami, no? Sobrang daming naranasan ang mga mananampalataya. Simula nang siya po ay nakipag-isa sa ating Panginoon, meron po siyang kakaibang naranasan. At meron po akong inilagay dito siguro mga 12 blessing, no? Mga manifestation of God's grace na kung saan ay naranasan ng bawat mananampalataya. First, tingnan natin first. We receive many blessings as the result of our union with Christ, and the above blessing including the following. First, ito po yung unang blessing. Tayo po ay nakaranas ng pag-ibig. Nung hindi pa po natin tinatanggap ang Panginoon, ang Diyos sa ating buhay, we are the enemies of God. Galit ang Diyos sa atin. Why? Galit po siya sa kasalanan because siya po ay isang righteous. No? Siya po ay isang righteous God. Pero pansinin po ninyo, nung dumating po ang Panginoong Jesucristo, no? Dumating ang grasya ng Diyos sa katauhan ni Jesus Christ. Tandaan po natin, Jesus Christ is the embodiment of God's grace. Dito matanggap ng iba. Pero kahit di nila tanggapin, yan po yung sinasabi ng Biblia. That Jesus is the grace of the Most High God. Amen? At naranasan po natin ang grabing pag-ibig ng Diyos. Jesus is the fullness of the expression of God's love in every sinners. Kaya nga sabi po niya lang, tanggapin po natin siya. Sabi ng Romans 8:39, sabi niya, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Tatanungin ko po kayo, saan nakadeposit yung love ng Diyos na kay Jesus? Nakukuha po ba ninyo? If you have Jesus Christ as your Lord, nor death, nor height, nor any other created thing will be separate you to the love of God. Bakit? Nasa iyo na po yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Nakatira na sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? At dahil dyan, ang tawag po sa atin ng Diyos, we are the beloved of Christ. We are the beloved of God. The same ng expression ng langit nang ibaptize po si Jesus sa Matthew chapter 3 verse 16 and 17. Nang bumukas po ang langit, bumaba po ang Holy Spirit sa anyong kalapati at meron pong sumigaw ang langit na sinabi niya, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Pagdating po ng 1 John chapter 4, anong sabi niya doon? We are the beloved of God. The same word ng beloved kay Jesus at saka beloved po sa atin. Why? It is because we are loved by the Lord. Not because you are good, but because of the embodiment of the grace of God that is in us. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Sabi po niya ganito, and the grace of our Lord was more than abundant. Kung meron pong salitang abundant, it's more than the abundant. Sa Tagalog, alam niyo po ba ang Tagalog ng more than more abundant? Hindi po ninyo alam? Higit sa sapat. Yan. At sinasabi niya, which the faith, sabi niya, and the grace of our Lord was more than abundant
the faith and love which are found in Christ Jesus. Saan mo matatagpuan yung pag-ibig na yon at pananampalataya? Na kay Kristo lang. Kaya nga ang pananampalataya ay nagsisimula saan? Sa pakikinig at pakikinig ng salita nino? Ni Kristo. Amen. Pag binasa niyo po ang Romans chapter 10 verse 15. Sa ibang translation, ganito ang sinasabi niya. Faith cometh from hearing, and hearing the word of God. Sa ibang translation. Pero sa NET, sa Net Bible, at sa iba pa, kung hindi ako nagkakamali sa King James Version, sabi niya, faith cometh from hearing, and hearing the word of Christ. Yung word ni Christ ang nagbibigay ng right faith, right kind of faith sa lahat po ng mananampalataya. And because of that, nakikita po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Parang Biyernes Santo ang ano. Di ka ba natuwa? You are not worthy. Di ka karapat-dapat, rebellious ka, guilty sinners tayo. Pero kung isipin mo, minahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Ang tawag dyan, grasya. Amen. Kaya palakpakan natin si Lord. Pangalawa, nakaranas tayo ng forgiveness. Ito po yun. Hindi ka pa humingi ng tawad, pinatawad ka na ng Diyos. Ikaw sa po ba ito? Ang tao, kailangan mong humingi ng tawad. And may kondisyon ang tao kung patatawarin o hindi. Tama po ba? Kailangan pumasa sa kanyang pamantayan para patawarin. Si Lord, hindi ka pa man humihingi ng tawad, pinatawad ka na ng Diyos. Sabi mo ng Bible, in Him, sabi niya, tingnan po ninyo, in Him, we have redemption through His blood. Tanong, nung nabubuo na ba ang dugo ni Yesu Cristo sa krus ng Kalbaryo, buhay ka na, hindi pa? Sino dito buhay na noong pinako si Jesus Christ? Nagsimula ang kapatawaran ng iyong kasalanan nang bumubuo ang dugo ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, hindi ka pa man isinisilang, hindi ka pa na-conceive doon sa isip ng tatay at nanay mo, meron na pong nakalaan na pagpapatawad ang Diyos sa iyo. Di po ba? And then, yan sabi niya, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according saan? According to the riches of His grace. And then sabi mo ng Ephesians 4:32, sabi niya, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Tatanungin ko po kayo, ang word po bang forgiven, tapos na o hindi pa? Tapos na, hindi pa? So, ibig sabihin, sabi niya, magpatawaran kayo. Sabi niya, maging mabait kayo sa isa't isa, maging malambot ang inyong puso, magpatawad kayo sa isa't isa, kung paano kayong pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Yan. Pangatlo, nagkaroon ng tinatawag na reconciliation. Nung si Jesus po ay namatay sa krus, hindi niya lang po basta binayaran ang kasalanan po ng tao.
nagkaroon ng tinatawag na reconciliation. Sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, namely, that God was in Christ. Nasaan si God? Nasaan? Nakay? Tingnan po ninyo, namely, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. And He was committed to us the word of reconciliation. Alam niyo po ba, magkakaroon lang ng reconciliation ng tao pag hindi po nagbibilang ng kasalanan. May kausap po ba ako? Impossible na magkaroon kayo ng reconciliation pagka po walang ginawa yan kundi i-magnify ang kasalanan mo. Ikaw rin lalayo. Ikaw din aayaw. Bakit? Laging minamagnify ang iyong pagkakamali. Anong sabi ng Bible? Sabi po niya ganito, not counting their trespasses against them. And He has committed, ito pa yung magandang ginamit na word, He has committed to us the word of reconciliation. Si Lord, grabe po kanyang commitment. Ang trabaho niya, i-reconcile ang tao sa Diyos. Kaya nga po ang tawag sa kanya, Redeemer. Yan, Redeemer. Next. Pakipasuyo po yung mga bata, nakikita yan sa live po natin. Okay. Pang-apat. Pang-lima. Pang-itlo pa lang. Tama ba? Pang-apat pa lang. Nagkamali po ako ng number. Okay. Salvation. Ito po yung ating privileges nung nagkaroon tayo ng union kay Christ. First, ano yung una kanina? Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat, nagkaroon ka ng salvation. Sabi mo ng Ephesians 1:13, sabi niya, in Him, you also, after listening to the message of truth. Iyan po ninyo the word truth is the same as Jesus because Jesus is the truth. Tama po ba? Ito yung expression niya sa John 14:6 na sinabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Sabi po niya, in Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. Ibig sabihin, nang ikaw po ay nakatanggap ng message ng katotohanan, naligtas ka at yung kaligtasan na yun hindi na mawawala. Why? It is because you are sealed in Him with the Holy Spirit of promise. Para saan ang seal? Ang seal ay palatandaan na ikaw po'y ligtas. Nakukuha po ba ninyo? Yan. At sabi po niya, 2 Timothy chapter 2 verse 10, for this reason, sabi ni Paul, I endure all things for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus and with eternal glory. Nagpapakita na without Jesus Christ, there is no salvation. Tama ang sinasabi ng Acts chapter 4 verse 12. Na sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan ng Diyos na sukat ikaligtas ng lahat, kundi ang pangalang Jesus lamang. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanyang makinig ka. Kasi mahalaga po ito. Di po ba? Sayang naman. Okay, salvation. Panglima, the gift of no condemnation. Yung condemnation comes from the word condemn. Na walang ginawa ang tao o ang kasalanan
kundi ang i-judge ka, i-judge ka, i-judge ka. Likas sa tao na ang nakikita laging pagkukulang. Ang laging nakikita ang pagkakamali, ang laging namamagnify ay walang iba kundi yung kamalian. Yun po kasi ang trabaho po ng kasalanan is to condemn. Pero nung ikaw po'y nakipag-isa sa Diyos, sabi ng Romans chapter 8 verse 1, sabi niya, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. The word, therefore, tingnan po ninyo yung word na therefore. Yung word na therefore, pag meron po kayo nababasa sa Bible, na therefore, meron po yung pinanggalingan na sentences. Yan. Ito po yung nagko-connect. Ibig sabihin, hindi mo maiintindihan ang Romans chapter 8 na there is no more condemnation in Christ pagka hindi binalikan ng chapter 7. Ang chapter 7, sinabi ni Pablo ay ganito. Sabi niya, nagmimiti akong gumawa ng mabuti. Kung ano ang ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. At kung ano gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. At sabi niya, nakita ko sa aking sarili, hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi ang kasalanan na ang nabubuhay sa akin. At sabi po niya ganito, sino ang makakapagpalaya sa akin? At meron po siyang sinabi, salamat sa Panginoong Hesukristo. At dinugtungan niya po ito, therefore, nung pinalaya siya sa kasalanan ng Panginoong Hesukristo na umaanipin sa Kanya, sinabi niya, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Condemnation means punishment. Condemnation means damnation. It can be eternal or physical damnation. Pero ang lahat ng yan, because of Christ, there is no more condemnation. Ang magko-condemn na lang sa'yo tao. Tama po ba? Lagi ka na naman nakapag-pray. Lagi ka na naman nakapagbasa. Lagi ka na naman naka-attend. Di po ba? Makita mo, nagkakaroon ng grabe condemnation ng tao. Pero si Lord, hindi niya minamagnify ang sin. Ang minamagnify ni Lord ay walang iba, kundi ang kanyang kabutihan. Tama po ba? Ang pinapakita ng Diyos kung gaano siya kabuti, ang pinapakita ng kasalanan kung gaano ka kasama. Yan. Mamili ka kung anong gusto mo. Basta ako pipiliin ko si Kristo. Tama? Pag ayaw nyo, may tama ka. Yan. Pag-anim, freedom. Kay Kristo nagkaroon ng kalayaan ang tao. Kalayaan saan? Sa lahat na umaalipin sa Kanya. Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa sumpa, kalayaan sa lahat. Sabi ng Galatians chapter 5, it is for freedom that Christ has set us free. Sa totoo lang po, ang hirap kasi sa ilalim ng kautusan. Na hindi ko pa po nagagawa na ipapaliwanag sa inyo yung 613 na batas. Gusto niyo po bang malaman? Hello? Gusto niyo malaman yung 613 laws? Yung sacramental law or ceremonial law, civil law, at saka moral law. Moral law, alam niyo na yon. Yung moral law, 10 utos. Yan. Yung sacramental, ang dami po niyan. Yung civil, ang dami. At lahat ng yan, pinalaya ang tao kasi isang pagkukulang lang, lahat po niyan madi-disobey mo. Kuha po ninyo, ganon kahirap ang pagsunod sa batas. Alam niyo po ba yung parang bit mo yung mundo, pasan mo yung mundo. Kaya ang dami pong mga mananampalataya, ang dami pong mga gustong mag-church, ayaw mag-church. Bakit? Kasi nakikita po nila yung kanilang pagkukulang, ayaw mo dyan.
Parang kung kailan ako umattend dyan, saka ako nakita ang aking pagkakamali. Imbis na matulungang bumangon, no? Ang nangyayari, lalong naaapakan. Di niyo po ba napansin? Hello? Tingnan po ninyo. Ang nangyari, pagka po hindi ka na naka-attend, sasabihin sa'yo, attend ka, okay lang yan. Pag umattend ka naman, tapos nagkakamali ka, tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa nagbabago. Hindi alam ngayon ng tao kung anong kanyang gagawin. Pero kapatid ko sa Panginoon, let God transform you. Hindi tao ang magka-transform. Ang magagawa lang ng tao, mag-comment, ng mag-comment, ng mag-comment. Tama? Amen. Kaya nga, pansinin niyo si Jesus. May isang babae na huli sa pangangalan niya. Tama ba? At dinala kay Jesus, pinaladkad yung babae. Sabi niya, Panginoon, yung babae ito, Rabbi. Sabi pala, Rabbi, yung babae ito, nahuli sa pakikiapid. Ang word na Rabbi, connected yan sa law. At dahil tinawag kang Rabbi, kailangan mong i-execute ang law. At ang gagawin po pag nahuli ang babae sa pakikiapid, binabato yun hanggang mamatay. Anong ginawa ni Jesus? Tinignan niya po yung lupa, sumulat siya doon. Para bang mas maganda pang kaharapin ko itong lupa kaysa sa inyo ng mga walang ginawa kundi mag-condemn. May nagsabi na sinulat niya daw yung 10 Commandments doon, pero biblically wala namang nakasulat. Ewan ko kung anong sinulat ni Jesus Christ. Diba? And then sabi niya, yung walang kasalanan, siya ang unang dumampot ng bato at batuhin. Yung mga nakaambalang babato sa kanya, tandaan po ninyo, nakaambalang po yung nababatuhin kasi alam nila i-execute ang parusa doon sa babae. Unti-unting nahuhulog yung mga bato. Yan, nahuhulog yung mga bato. Hanggang sa pagtingin po ng babae, kung ikaw yung babatuhin, ewan ko na lang po kung anong pakiramdam mo. Salita na nga lang eh. Masakit na, how much more yung batuhin. O, tatanungin ko po kayo, ano mas masakit? Batuhin ka ng salita o batuhin ka ng bato? Sabi nila, mas masakit daw yung salita kaysa physical na sakit. Sa totoo lang po, parehas yun. Pag binato ka po ng bato, masasaktan ka rin po emotionally. Diba? At ano nangyari? Unti-unting bumabagsak yun. At sabi ni Jesus, sabi ng babae, nung pagtingin niya, wala na. Sabi niya, Panginoon, wala na sila. Ako ba, hatulan mo? Neither I. Sabi niya, I will not condemn you. Biro po ninyo, bakit sila guilty? Alam niyo bakit sila guilty? Hindi naman po nila mapapatotohanan na nakiapid yung babae kung hindi sila nanilip. Hello? Tama po ba? Kasi sabi nila, nahuli namin ng babaeng ito sa pakikiapid. Ibig sabihin, nanilip sila. So, pansinin po ninyo, ang ginawa ni Jesus, hindi niya in-execute ang batas. Ang in-execute niya ay walang iba kundi yung love, yung grace. Kasi ang grace nagpapalaya, pero ang law pumapatay. Ang written code, it kills. Bakit? Kasi pansinin po ninyo, pagka po ang mga anak pasaway sa magulang, babatuhin niya hanggang mamatay kasi nakasulat yun sa written code. Kaya yung sinasabi ni Paul sa Corinthians, sabi niya, the red letter kills. Pumapatay talaga. Pero yung grasya ng Diyos, bumubuhay. It is because grace is above the law. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Ayan. Ang pito. Ayan. Dahil sa grasya, dahil po doon sa union mo kay Christ, nag-overflow
buhay ni Kristo sa'yo. Kaya ka po nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil nasa iyo si Jesus, na siya yung buhay na walang hanggan. At sabi niya, for the wages of sin is death, but the free gift, sabi nga po natin, free gift. Sabi nga natin, free gift. Pag sinabing free gift, di mo po yan pinaghihirapan. Amen? Hindi yan pinaghihirapan kasi free gift of God is eternal life. Kanino? Kanino man kagaling? Yan, in Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin, pag wala, Prince Pasuyo. Yan. Ibig sabihin, ibig po sabihin, pag wala si Jesus Christ, sinan po ninyo ito yung word niya. Sabi ni Paul, sabi niya, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Free gift niya, eternal life. Saan manggagaling? Yung eternal life, in Christ Jesus our Lord. Pag binura po ninyo yung Christ Jesus our Lord, wala akong eternal life. Kahit umattend ka pa sa church, maghapon, magdamag, kahit tumira ka pa dyan, lumuhod ka mula altar, papunta doon, mula altar, mula pintuan hanggang altar. Kahit na anong gawin mo, gumawa ka pa ng mabuti, di ka maliligtas. Bakit? Sapagkat ang buhay na walang hanggan na bigay ng Diyos na kay Kristo Jesus. Maliwanag. Kasi pag tinanong mo yung marami, bakit ka umaattend sa church para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Hindi ka umaattend sa church para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ka umaattend sa church para makita mo kung gaano kaganda ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Naligtas ka kay Jesus. Hindi ka naligtas sa church membership. Hindi ka naligtas sa pagdalo mo. Hindi ka naligtas sa ginagawa mo. Naligtas ka dahil kay Kristo lang, wala nang iba. Maliwanag po. Pag tinanong niyo naman ako, Pastor, ibig ba sabihin hindi na ako attend ng gawain, okay na sa akin? Kapatid ko sa Panginoon, overflow lang yan ng iyong kabutihan ng Panginoon na naranasan mo. Maliwanag? Maliwanag? Kasi the more na nakikita mo, the more na naiintindihan mo, the more naman na magmimiti ka, maintindihan pa ito lalo. Tama po ba? Kaya nga po ang pagkalkal ng salita ng Diyos, gold mine. Nakakapagbigay yan ng grabing kalakasan sa buhay ng isang tao, grabing katatagan. Yan. Pang-8, nagkaroon ka ng kapayapaan. Sabihin po natin, kapayapaan. Yan. Ang dami pong, anong tawag sa sergeant at arms, di ba? Tama po ba? Peace and order. Marami pong nagkakandak ng peace and order, walang peace sa puso. Sa totoo lang po, tingnan po ninyo. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your heart and your mind. Saan? Kanino? Sino? Kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, impossible na magkaroon ka ng peace of God kung wala ka kay Christ. Yung peace of God ay bunga lamang ng peace with God. Hello? Naintindihan niyo po ba yung aking sinasabi? Yung peace of God ay bunga lamang ng peace with God. Mapapasify lang ang galit sa'yo ng Diyos the moment na bumubo ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, sa Old Testament, yan, naghahandog po sila ng dugo. Para saan? Para mapacify ang galit po ng Diyos. Pag nakita ng Diyos yung dugo, nagsisimbolo po ng buhay. Kaya lang, yung dugo ng hayop,
Meron po siyang term. 1 year lang. After 1 year, galit na naman ang Diyos sa'yo. Pero si Lord, yung dugo ni Lord sa atin, habang panahon, hanggang nabubuhay ka. Kaya nga po sabi ng Hebrew 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. At dahil po sa dugo ng Panginoong Jesucristo, napacify ang galit ng Panginoon. Ang galit ng Diyos, napalitan ng pag-ibig. Bakit? Ang nakikita ng Diyos Ama sa iyo is the blood of the Lamb na kino-cover ka. Tinanong ko po ito sa Peña Blanca. Sabi ko, alam ba ninyo yung kordero ng Diyos? Hello? Di ba may mga nagsisimba sa atin? Ganun pa tayo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pero hindi nila alam kung ano yung kordero. Ang alam po nila sa kordero, umuusog-usog. Kaldero po yun. Ang kordero is the lamb. Tupa. Tama po ba? At tupa ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. Siya po yung handog para sa atin, para mapacify po ang galit ng Diyos. At dahil napacify ang galit ng Diyos, hindi ka lang po pinatawad ng Diyos. Hindi ka lang niya naging kaibigan, naging anak ka pa ng Panginoon. Pansinin po ninyo. Kahit ang magulang, galit na galit sa kanyang anak, mamamatay ang galit dahil anak mo yun. Tama po, hindi? Pag ibang tao yun, naku, mananatili ang galit mo, bakit di mo naman anak? Pansinin po ninyo. Yung mga anak na pasaway, maniwala ka, pinagluluto pa rin ng nanay at saka ng tatay. Mukha yata walang anak na pasaway dito. Kasi nakayuko yung iba. Di ba? Kahit na sumuway ka sa nanay at tatay mo. Tanong, sino dito ang hindi pinagluluto ng nanay at tatay niya? Hindi pinagluto ng nanay at saka tatay niya. O, ito na lang magandang tanong. Sino dito ang hindi nagbigay ng sakit ng ulo sa kanyang mga magulang? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Lahat po tayo guilty. Di ba sabi nung tatay ko, taas ka. Pero lahat po tayo dyan guilty. Pero ang ginagawa pa rin ng nanay at tatay, pinaglilingkuran pa rin ng kanyang anak. Why? Hindi niya yan maaalis dahil sa trademark na anak. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka ni Lord. Parang ayaw maniwala ng katabi mo. Dalawa lang naman yan. Kung hindi ka anak ni Lord, anak ka ni... Bahala ka doon. Okay. Di ba? Okay. Yan, nagkaroon ka ng sanctification. Dahil po sa ating union, nagkaroon po tayo ng privilege na ma-sanctify. Alam niyo po ba yung sanctify? Ang word na sanctify means to be cleansed, to become holy. Sabi mo ng Bible, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Biro po ninyo, name and the Spirit of God nagsama just to sanctify us, to purify us. Kasi wala naman kung magagawang purification by your own means. Ang pwede lang makapag-sanctify sa'yo, walang iba kundi si Jesus Christ. Yan. Next, righteousness. Dito ka matutuwa. Pag tinignan mo yung katabi mo, sabihin mo nga sa katabi mo, I am perfect. Ayaw pa niwala ng katabi mo eh. Sasabihin niya, imposibleng perfect ako. Sino dito perfect? Taas ang kamay. Hindi kayo nagtaas ng kamay. We are perfect. Sa harapan
of God in Him. Tayo po ay naging matuwid sa Kanya. Tandaan po natin, ganito. Doon po sa mga tao, magugulat ka, ang ganda-ganda ng babae. Tapos yung lalaki, ang gwapo. Tapos magugulat ka, bakit kaya mahal na mahal nito yung, anong nakita niya? Di ba sasabihin, anong nakita niya sa lalaki, bakit na-fall in love siya? Tandaan po natin, the beauty is in the eyes of the beholder. Amen. Tama ba? The beauty is in the eyes of the beholder. Pag tinitingnan ka ng Diyos, dahil si Kristo ay nasa'yo, di naman ikaw ang tinitingnan niya, si Jesus na nasa sayo. Tama po ba? Kaya po ang tingin niya sa'yo, perfect. Yan, ang tingin sa'yo ay perfect. Sabi niya, He who made Him no sin, to be sin on our behalf, so that we might become righteousness of God in Him. Yan. Next. Yan, authority. Authority. Sino po dito yung nakakita ng tawag dito, hila-hila yung nung bata, yung malaking kalabaw? Nakakita na kayo? Yes. Hila-hila ng bata, yung malaking kalabaw. Sa totoo lang, pag may malaking kalabaw, isakay mo yung buong ito, kaya-kaya ng kalabaw na hilahin ang lahat ng ito. Tama mo ba? Pero subukan mo si Matthew, hilahin niya po yung kalabaw, doon sa tali, mahihila niya hindi. Mahihila niya hindi. Mahihila niya. Mahihila niya, basta nasa ilong yung pamiling. Tama mo ba? Dati, alipin po tayo ng kasalanan. Wala tayong kakayanang tumanggi. Pag sinabi ng kasalanan, gumawa ka ng ganito, gagawa ka. At ang lagi mong sinasabi, no, ito yung awit mo dati. Ako ay tao lang na nadadarang at natutuksuri. Tama, di ba? Alipin. Pero, nung dumating si Yesu Cristo, nagkaroon ka ng bagong authority. Kaya mo nang tanggihan ng kasalanan. Magugulat ka talaga, unti-unti. Yung mga vices mo, nawawala. Tama mo ba? Tingnan mo, why ano nangyari? Tingnan nyo yung nangyari. Raise us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Nakaupo kang kasama ni Kristo. Kaya nga ngayon, nakukuman mo po ang demonyo na lumayas po sa'yo. Amen ba? Kaya mo nang tanggihan ng tukso. Yung mga alok dati, naku, wala. Pag sinabi sa'yo ganito, gagawin mo kaagad. Di ba lahat ng tawag ng laman, naku, napakadali. Pero pag nasa iyo si Kristo, lahat ng ito matatanggihan mo. Bakit? Merong nasa loob. Yan. Yung Holy Spirit, nandoon sa loob, at ini-enlighten niya yung iyong kaisipan. Na sinasabi niya, huwag mong gagawin yan, kasi ikakapahamak mo yan. Tama po ba? Yan. Yan, nagkaroon ka rin ng bagong buhay. Even when we were dead in our transgressions, di biro po ninyo, patay tayo dahil sa pananaw sa kasalanan. Pero ngayon, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Yan po yung nangyari sa atin. Wala tayong dati ang buhay natin. Pag sinabing lumang buhay, pag tinanong mo yung maraming, Pastor, ano ba yung bagong buhay? Ang akala nila sa bagong buhay, yun ito. Dati, may bisyo ka, ngayon, wala na. Yun ang alam nilang bagong buhay. Hindi po yun. Resulta lang yun ng bagong buhay. Pastor, ano po ba ang bagong buhay?
ang bagong buhay na born again ka. Yung patay mong espiritu, binuhay ng Diyos, kaya yung bagong buhay, kasi yung buhay ng Diyos nasa sayo. Dati, hindi buhay ng Diyos ang nasa sayo. Yung pong kasalanan ang nasa sayo. Nung panahon na yan, nakikita niyo po ba? Kaya nga by the grace of God, you have been saved. Yan. Number 11. Nagkaroon ka ng inheritance. Sabi nga po natin, inheritance. Alam niyo po ba yung inheritance? Mana. Yung mana, ang meron lang pong mamanahin, yung mayaman. Hello? Tama ba? Yung mga mamanahin, yung may pamamana, at matindi si Satanas. Pansinin po ninyo, matindi si Adam ang pinamana sa atin, kasalanan. Tama, di ba? Okay, tingnan po ninyo. With a view to an administration suitable to the fullness of the times, that is, the summing up of all things in Christ, things in heaven, and things on the earth in Him, also we have been obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose. Alam niyo po ba, mamanahin mo sa Diyos yung mga prepare niya po sa langit para sa iyo. Ang tawag sa iyo, tagapagmana. Anong mamanahin mo? Ang mamanahin mo ay ang place na dinesign ng Lord para sa iyo. Yan po yung inheritance. Di ba parang yung mga taong mayayaman? Kasi ang mga mayayaman, pansinin po ninyo, pagka po yung kanilang mga magulang namatay, tapos babasahan ng attorney, sasabihin ay ganito, pinamamana sa iyo ang 100 hectares na lupa. Di ba mapapawaw ka talaga? No? 100-story building. Wow, talaga. Di ba mapapawaw ka? Tapos sasabihin sa iyo, bibigay sa iyo yung 10 billion pesos. Hello? Anong mararamdaman mo? Matutuwa ka daw. Tama ba? Matutuwa ka. Pero pag namatay ka, hindi mo papakinabangan yun. Kasi ang tao na mamatay. Pero si Lord, yung inheritance niya sa iyo at sa atin, sa ating lahat, hindi po nag-fade. It will be yours forever. Amen. Kaya nga si Lord nagsasabing, what shall a man profit even he gain the whole world, if he lost his only soul? Bakit? Comparison ng pagdadalhan sa iyo ng Diyos ay hindi kayang ikumpara ang mundong ito. Why? Sapagkat ang mundong ito nangumasak. Kaya nga, all the things are seen. Sabi niya, are temporal, but those things that are seen are unseen. Sabi niya, it is eternal. Kaya nga yung pinagdadaanan po natin, meron pong passage si Paul sa Romans 8:18. Sabi niya, our present suffering is not worth comparing for the glory that will be revealed to you sa time ng redemption ng Lord. Amen ba? Bakit? Dito po, makakaranas ka ng sakit. Tama. Magpalinis ka ng kuko. Di ba? Nakakaranas po tayo rito. Pero doon sa prepare ng Diyos sa atin, wala na pong kalungkutan. Wala na pong pangit na bagay. Pawang magaganda lang. At isa lang masasabi ko, mapapawaw ka lagi doon. Amen? Yan. Yan. Kunti na lang. Strength. Strength. Si Lord po nagbibigay ng strength sa atin. Kung wala po yung kanyang strength, naku, kakapsot ka. Tama ba? Araw-araw. Sino dito araw-araw may problema? Taas kamay. Kunwari pa kayo. Sa totoo lang, problema nyo kakainin nyo araw-araw. Bakit? 4 lang naman, isda, karne, gulay, manok. Tama ba? Isda.
isda, gulay, karne, manok. Ano naman kaya ulangin natin mamaya? Ano naman kaya bukas? Ano naman? Lagi po yun. Araw-araw, lahat po tayo laging merong problema. Pero maganda, pag nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, kontento ka kung anong meron ka. Amen? At ito po maganda. Ang akala nila sa mga mananampalataya, nariko. Ang akala nila, mayaman ka. Totoo po yun. Nararanasan namin ng business yan. Tingin nila sa amin, mayaman. Amen. Ang tingin nila sa amin, daming pera. Amen talaga. Ikaw ba naman, lagi kang naka-outreach, lagi kang nakapustura. Hindi mo ba? Amen ba? Amen. Pero ang yaman natin, hindi po nasusukat sa perang meron ka. Ang kayamanan mo ay nasusukat kung sinong sumasagot. Walang iba kundi si Jesus. If you have Jesus, you have everything. Yan. Pati na lang. Yan, ito pa maganda. Meron kang provision. Sabihin nga po natin provision. Alam niyo po ba yung provision? Yung provision, ito po yung supply ng Diyos. Sino po rito may problemang grabe nung nakaraang taon? Nasa kamay. Nasa kamay. Wow, buti yung iba, hindi nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng problema nung nakaraang taon. Pangangailangan nung nakaraang taon. Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Why? It is because of the provision of the Lord. Sabi po ng Bible, tingnan po natin. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus Christ. Tingnan po ninyo, isa-isahin natin. And my God, hindi their God, kundi my God. It's a personal connection with God. Sabi niya, will supply. Kanino manggagaling ang supply? Sa Diyos. Ano? Anong klaseng supply? All. Naalala ko po, nagpasimula po tayo dito sa DA. Lakas ng loob. Magkano pondo natin nun? Nung nagsimula po tayo, meron po tayong bank account, walang laman. Sa totoo lang po, wala po tayong pondo. Nung nagpasimula po tayo, October 8, 2023. 2023, sa October 8, 2024, magpapalitson tayo dito. Malungkot yung iba, high blood ba? Tama ba? Pansinin po ninyo, wala tayong pera nun. Meron ba, nanay? Insubli na amin. Sa totoo lang po, laban ng pananampalataya, ito maganda sa pananampalataya, yung wala, meron. Tama? Diba? Biglang may tumawag sa akin, Pastor, sagot ko na yung 2 linggo. O galing ng tagal magpasawa. So, diba? Tapos binigay ko kay nanay, nagpakain pa po tayo. Hanggang sa kasalukuyan, nagpapakain pa rin po tayo. Hanggang sa kasalukuyan, tayo po ay, nagre-renta. One day, di na po tayo magre-renta. Tama po ba? Di na tayo magre-renta. Ito yung pananampalataya natin. Isang araw, magpapatayo na lang tayo ng sarili po natin church. Ayaw niyo maniwala? Bahala kayo. Pakikita niyo, di niyo matitikman. Tama po ba? Bakit natin ito sinasabi? Ito nga po sabi ko eh.
Pag hindi mo kaya, masarap umasa sa Diyos. Kasi hindi mo kaya eh. Pag kaya mo, ayan, aasa ka pa sa sarili mo. Kasi kaya mo nga eh. Tama, di ba? Merong magsasabi, Pastor, pangarap lang yan. Gusto kong sabihin ang nagpo-fulfill ng pangarap si Lord. Tama ba? God is faithful. Yan. Nandiyan yung provision. And my God will supply All your needs. Anong ginamit niya? All. Ano po ang antonyms ng all? Ang ibang, pag hindi all, it's some. Tama po ba? Hindi niya naman sinabi that my God will supply some your needs. Kundi ang ginamit niya, all your needs, according saan? Riches and glory. Tanong, sino po ba ang pinakamayaman sa lahat? Sino ba ang pinakamayaman ngayon sa mundo? Sinong tao ngayon ang pinakamayaman? O, i-research nyo na lang. Pero naniniwala po ako, merong nagsabi sa Psalm chapter 24 verse 1. Anong sabi ng Psalm 24 verse 1? Heavens and earth are mine, says the Lord. Ako ang nagmamayari ng langit at ng lupa. So dahil siya ang nagmamayari, kayang i-provide ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen ba? Amen. Yan. Last but not the least. Yan. Indeed, every blessing is ours in Christ. Ephesians 1:3. In Him, we are complete. Truly, we are privileged to be in union with Christ, who is in union with God. Pagka po may union ka kay Christ, kayo po ay may union ng Diyos. Yan. Ito po yung ating pong conclusion. Nakuha nyo? Conclusion. Pabasa. 1, 2, 3, go. Yan. Conclusion. 1, 2, 3, go. In Christ, I am privileged, forever blessed, and highly favored. Declare po natin tatlong beses. 1, 2, 3, go. In Christ, I am privileged, forever blessed, and highly favored. Pangalawa. In Christ, I am privileged, forever blessed, and highly favored. Pangatlo. In Christ, I am privileged, forever blessed, and highly favored. Ang tawag po dyan, Charito. charito. Yan. Ayaw mong lahat ay tumayo. Pwede ba masabi mo sa katabi mo, ganyan mo siya. Ganyan mo siya. Bakit? Bakit po tayo nagkaganito? Yan. Titingnan ko yung gagawin ng Diyos sa'yo. Amen pa? Tayo po lahat ay manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Can we close our eyes? Tayo po ay manalangin. Father, we bless your name. And we thank you so much, Lord, for the wonderful privilege na ibinigay niyo po sa amin. In Christ, Lord, we are privileged. We are forever blessed, and we are highly favored. Nagiging unstoppable, Panginoon, ang iyong pagkilos. Not because we are good, but because you are good. Father, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All we have to do is just to believe. Because you have said in your word, Lord, sa John chapter 11, if you only believe, you will see my glory. Lord, we believe in you that great things is on the way
in our lives. Lord God, nang tinanggap ka namin, lahat ng yan na deposit na po sa amin, at salamat sa kagandahan ng iyong kalooban, Lord, sa umagang ito, thank you in advance for the many things, many good things, many great things, Lord, that is going to be manifested in our lives, Jesus. Lord Jesus, thank you. We declare because we believe, Lord. We declare, Lord, because we believe in your promises. Lord God, you have said in your word that all your promises are amen to you. Lord God, thank you. Sa inyo po namin inihabilin ang lahat ng ito. May your name be glorified, Father. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Bago po tayo kumain, naghanda lang po kami ng konting pagkain. Ang merienda kasi meron po mamayang meron po tayong Hearts Day Special.